Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan. Nako habang tayo po ay abala sa ating pamumuhay, sa mga lalawigan, nako pag tayo po ay nanonood din at tinututukan natin itong nangyayari ngayon sa ating Senado, nagkaroon na po ng bagong leadership at hindi na po si Tito Soto, Senador Tito Soto ang siyang Senate President. Ang bagong Senate President po ngayon ay si Alan Peter Cayetano sa kanilang pagbobotohan at pagmumungkahi na mapalitan ng liderato ng Senado at naig at nanalo nga po sa bilang na boto itong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sa botong 13 ang bumoto sa kanya at 9 naman ang hindi at 2 naman ang hindi bumoto. Okay? So may bago na po tayong Senate President. Ito naman po ay pagkokomentaryo lamang at ako ay hindi mapakali rin at pagod na rin po ang mga mamamayan, pagod na rin po kung ako lang din, pagod na utak ko, pagod na rin ang puso ko sa mga nakikita natin sa nakalipas na Senado at talaga nakikita natin na yes, oo, pinatutungkulan nila yung tungkol kay Sara Duterte na ma-impeach ito at minamadali at syempre gusto nila yun right nila yun pero ang damdamin ng mga pro Duterte talagang ginigit-git sila at saka sangayon nga rin sa kay Peter Cayetano, ang Senadong ito ay dapat lumabas ang mga katotohanan at ito magpapalaya sa atin at saka ang katotohanan ay dapat siyang mangibabaw sa Senado. Hindi yung by boto na gusto ng ganitong partido na ayaw kay Sara halimbawa o may gusto silang agenda o may gusto silang mangyari na kapasyahan ganun na mangyayari by botohan. Hindi dapat kung ano yung katotohanan, kung halimbawa yung sinasabi niya na sa ebidensya tayo dapat bumatay. So ayun at nagpasalamat siya rin yata doon sa Diyos at sanaway magabayan ng Diyos talaga itong ating bansa, itong Senado. So hindi pa tayo makakuha ng mga clippings kasi sa mga balita. So dumating din po doon si Senador Ronald Bato de la Rosa at yan at may mga nag-question sa kanya. I think tinanong yata siya ng mga media or vloggers, ewan ko lang, pero hindi kasi nakikita. And then nagtinanong or kung sino man yung nagtanong, I think hindi naman yung magagaling sa kapwa niya senador kung bakit daw siya dumating. Di senador daw siya at bakit pipigilan siya at katungkulin niya yan, kaya nagagalit siya na natural kung pumunta siya para bumoto at senador siya Kaya bagamat yung tanong sa kanya ay para lamang tanungin, parang nawawala siya noong nakaraan at hindi nga siya umaattend. So, syempre, yung banta nga ng pagkuha o pagdukot uli ng ICC. Sorry yung terminology ko, hindi ako pro sa kanila, hindi ako kampi sa kanila. Syempre, yung ICC talagang gumagawa ng pangyayari ang katulad kay Duterte at ito nga yung pinangangambahan siguro ni Bato de la Rosa. Kaya hindi po siya ay hindi siguro napapakita dahil parang 'di ba na ipapabalita sa mga troll, sa mga fake news, sa mga vloggers na yun nga natatakot kukunin siya. So lalo siguro siyang hindi napapakita. So at binanggit din ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na yung marami kasing mga fake news, maraming mga vloggers na kanya-kanyang balita, kanya-kanyang paninira, kanya-kanyang mga news. Kaya dapat sa totoo tayo babatay, yun ang sabi niya. Kung dapat kasi mahalaga yung tungkulin ng Senado, hindi dapat mababoy, hindi dapat ito hawakan ng mga, kumbaga sa aking opinion, mga tarantadong mga, kunyari kung sinong mga presidente man sa ibang panahon o sa panahon na ngayon o kung ano man.
No, di dapat ito panghawakan ng sinumang political party, hindi dapat mababoy dahil dapat ang Senado ay napakalaking role niya sa pagunlad ng bansa, sa paghahanap ng katotohanan at sinabi pa niya na mapagkakaisa niya, mapagmamahal yung dapat ang nagmamahalan yung mga senador at magpagkakaiba man dapat hindi manatiling pag-aaway at talagang wala, bulusok na ang ating bansa. Ano pang gagawin natin? 18 trillion na ang ating utang, tapos ang daming kawalan ng trabaho, tapos ang daming ang ayuda, pero yung ayuda, lintik na buwisit na ayudang yan, napupunta lamang yan sa mga alipores ng mga kapanalig ako nakikita ko, yung mga kumakapanalig sa administrasyon, talagang sila lang nakikinabang sa mga kaprobinsyahan, yun lang nabibigyan ng ayuda sa mga drivers, na ayuda sa mga DSWD, o samahan pa natin ng yung mga ibang balak tumakbo, palapad ng palapad sila para may boto sila pag sila ay tumakbo na ring senador. Well, kaya yan ho, sana ma-address yung mga problema natin, yung langis natin, yung pagmahal ng bagong presyo na ang nakinabang, nagdesisyon kaagad magpataas, itong mga negosyante natin, dapat ano ba talagang gagawin kung bobo at tanga-tanga talaga, sorry ha, yung mga leader natin, yung ating Senate President, at talagang kampi sila sa pagpapahirap sa mamamayan, sa bayan, kampi po sila sa ayuda na ang yumayaman yung mga ang napaluluklok ay yung mga masasamang mga senador o masasamang mga congressman na nagpapayaman lamang. Alam naman natin mga karamihan dito sa Pilipinas, mga linta ng bansa, yung mga mambabatas na yan, yung mga allocation nila, yung mga cuts nila, yung mga sa mga proyekto, yung mga investigasyon sa mga flood control, wala naman nangyayari. Pag ka-alipores, hindi naman iniimbestigan, pero pag yung kalaban nila sa lintik na kapolitikahang kademonyohang politika nila, yun na iniimbestigan. Kaya ito siguro ay opener sa ating mga Filipino na dapat tayo magising at talagang kung itong pangyayaring ito ay itinalaga ng Panginoon, ay sana mabago na ang ating bansang Pilipinas through sa pagkakaroon ng bagong Senate President. Alam nyo itong si Alan Peter Cayetano, matalino ito at I think makajos ito kaysa diyan kay Joel Villanueva o kay diyan kinaaba-abante ng mga ewan ng mga wala Ito makikita mo yung presensya ng Diyos dito kay Alan Peter Cayetano, and then yung katalinuhan niya, yung talagang galing niya. At saka bagamat ako din nainip din dyan noon, pero alam niyo matalino ito. Ipag-pray po natin, lalo na tayong mga Christians, talagang yung totoo yung talagang may Holy Spirit, yung talagang lumalakad sa katuwiran, pakikinggan ho ng Diyos sana po. At talagang magkakaroon, kaya laging ipanalangin talaga patuloy natin itong bansa natin. Okay, may bago na tayong Senate President at ano na mangyayari kung matutuloy pa rin impeachment kay Sara Duterte. And I think nangangamba na ngayon yung mga hindi Bisaya at nangangamba na ngayon yung mga kalaban, yung mga kalaban kung ano naman taktika siguro na gagawin nila, paharahabulin yung mga naninira na naman dito sa mga ewan ko kung ano ito. Ang dami ko kasing bayarang vloggers, ang daming siguro, sorry, I can say bayarang reporter din, dami ho dyan. Mga kampi-kampi, pero itong mga national mainstream media, hindi ho one-sided yan. Kaya yan, nagkakagulo-gulo ang ating bansa, ang daming mga fake news, kaya hindi na alam ng tao kung sino ang totoo, alin ang totoo. Kaya mainstream media ang puntahan ninyo, at hindi yung mga kumakampi sa mga politika o politikong mga magnanakaw na nagpahirap noon at ngayon sa ating bansa. So sana nga, ewan ko, hindi ko lang din po masasabi kung itong si Cayetano pwede siyang tumakbong Vice President o ewan ko kung Presidente. I think ganyan katalino, dapat yung may malasakit sa bayan siguro. Nagbagong bigla ho. Kaya ewan ko kung anong damdamin ng mga kakampi naman ni PBBM, si Alice Claire na secretary niya, spokesperson, at saka yung kanyang mga kadikit sa Senado. Ewan ko kung ano naman ang mangyayari, kung ano ang pwede. Kasi majority boboto ang Senado, may magagawa sila So, ewan ko kung ano pa magiging role na lagi di ba nakita nyo patas naman ng Supreme Court yung unang pagsampak kay Sara Duterte, may mga kamalian talaga So, di ba, hindi napasagot at talagang walang maayos na proseso, pero nung tamang proseso na isampa na. Pero ngayon,
mukhang maganda naman na ang Supreme Court, maganda na rin ang Senado, ay yung Kongreso lang. Siyempre alam natin yan. Sorry if I may say, mas majority dyan, mga buwaya, mga majority dyan, takaw politika. At talagang, sorry, at talagang walang katiwala ako dyan sa Kongreso. Pero ngayon sa Senado, mas may tiwala na ako. Mukhang hindi sila napapaalipin sa mga politika At hopefully, sana mawala yung mga buwaya rin dyan sa Senado. Kaya antabayanan po natin kung ano pa mga susunod na pangyayari dito. So, bago na po ang ating Senate President, si Senator Presiding Officer o Senate President Alan Peter Cayetano. Hanap niyo ba yung mga masasarap na bigas na ihahain sa inyong hapagkainan? O nais niyo ring magtinda sa inyong sari-sari o rice dealer store? O mag-online rice business? Halina kayo dito sa Charan Ladya Rice Retailing na laging handang pagsilbihan at tulungan kayo. Available sa kanila ang masasarap, malalambot, de kalidad, napakagagandang uri ng mga bigas na pawang inani sa lalawigan ng Aurora. Kaya't ito'y first class at hindi durug-durug na nasa tamang presyo at husto pa sa timbang. Ang Charan Rice Retailing ay matatagpuan sa Barangay 4 sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province, sa Mangasar Street, corner ML Quezon Street, patungo ng Maria Aurora Public Market. Ang Charan Ladya Rice Retailing ay kompleto sa dokumento at business permit. Makabibili sa kanila ng wholesale at retail price. Sila ay namimili rin ng mga aning palay sa magandang presyo. Maaari silang tawagan sa 0991-835-8153. Sila ay bukas mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na! Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a liquor scared, neither one prepared. Beauty. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.